of the House. But in this particular case, in deference to him being the former president, I would like to ask for your understanding to extend a little bit of the courtesy that is due to him for being the former president. Wala hong special favors dito. Baka ho ma-misquote ako. Yun lamang po ang aking gustong ipalabas. I hope that is understandable. And, yes, I fully understand, Mr. Chair, and I agree with your sentiments and statement, though I believe that we should further state on the record, Mr. Chair, according to our rule, that no witness shall be granted more than 2 postponements of appearance before the committee without justifiable cause. Would they be able to do that, Mr. Chair? Yes, that is noted, and the chair will definitely agree with the position of Congressman Abante, and the chair likewise, for the record, state that we will stick with what the rules has been provided. Thank you, Congressman Abante. So, Mr. Chair, can I be recognized, Mr. Chair? Congresswoman Arlene Brosas, and then Congressman Plato. And myself. And then Congresswoman Franz Castro. Yes, Congresswoman Thank you, Brosas, Mr. you're Chair. recognized. Mr. Chair, just a manifestation, Mr. Chair. Mr. Chair, on October 18, the Quadcom sent an invitation to former President Rodrigo Duterte to attend the Quadcom meeting today. Former President Duterte's legal counsel told yesterday that the former president cannot attend the hearing today. Mr. Chair, the non-appearance of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. By refusing to participate, the former president is hindering the people's right to know and denying them the opportunity to seek justice for the crimes caused by the war on drugs during his term. Libo-libo pong buhay ang ninakaw ng Duterte administration dahil sa kanyang peke at madugong giyera kontra droga. Kailangan niyang harapin ang mamamayang Pilipino na matagal nang humihingi ng hustisya. Hindi pwedeng sabihin na short notice at masama ang pakiramdam at kailangan ng pahinga. Ang mga pamilya nga ng mga biktima, kahit matanda na, andyan po si Tatay Baylon, pumunta rito para makapagpahayag ng kanilang saloobin. So Mr. Chair, takot ba siya na harapin ng taong bayan? Yun lang po ang manifestasyon ko, Mr. Chair. The manifestation is noted. Congressman Plato, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Good morning to our esteemed chairpersons and honorable members of the Quad Committee, guests and resource person speakers. This is to express my unqualified support to the various House resolutions arising from the tedious Quad Committee inquiry in aid of legislation, specifically on the matter of the surge of Chinese nationals or students enrolling in various educational institutions in the provinces of Cagayan and Isabela. May mga reports po kasi na libo-libong Chinese students ang dumagsa sa probinsya ng Cagayan at Isabela upang mag-aral mula pa noong 2019. It is not that I'm against Chinese students coming to study in the Philippines. However, considering the tension in the West Philippine Sea and the ongoing legislative investigations into the alleged involvement of Chinese individuals, groups, or corporations in illegal pogos, and the alleged crimes associated in your operation, it is understandable for us Filipinos to feel so concerned on your increased presence here, disguising or not as students. Having said that, honorable chairpersons, this representation fully supports the proposed resolutions aimed at bringing clarity to these Pogo-related issues in our country. Maraming salamat po. Thank you very much, Congressman Plato. Before we acknowledge the next member who wished to manifest, allow the chair to acknowledge the presence of Congressman Lordan Suan, Congressman Ernix Junicio,
and Congressman Bong Teves. Welcome to the committee hearing. And Congressman Faustino Inodi. Congresswoman Franz Castro, you are recognized for your manifestation. Thank you, Mr. Chair. So ang kinatawang ito po ay lubos na nababahala at dismayado sa hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng ating komite. Parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho at ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Kaya I move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte sa susunod na hearing ay i-cite na siya in contempt or kung ano man yung rules natin. Kundi ay ito po ay isang malaking insulto sa mga pamilya. Nandyan po yung pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs na nandito po sa atin. Sa kanyang pagtanggi ay nagpapakita lamang ng kawalan ng respeto sa proseso ng investigasyon at sa pagharap sa katotohanan. Mr. Chair, ang mga aligasyon laban sa kanya ay napakaseryoso. Mula sa mga pagpatay sa mga sibilyan, sospek at may hirap, maging sa mga Chinese drug convicts hanggang sa pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa. Hindi ito mga bagay na dapat ipagwalang bahala o iwasan. Kung totoong walang itinatago si dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga tanong natin dito sa committee? Bakit kailangan pang magtago sa likod ng mga dahilan tulad ng health issues at short notice? Mr. Chair, hinihiling ko sa committee na gawin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa susunod na hearing kung patuloy siyang magtatago at dapat natin isaalang-alang ang paggamit ng ating kapangyarihan para i-cite siya in contempt. Ang bayan ay nangangailangan ng katotohanan at hustisya, hindi tayo dapat magpatinag sa mga taktika ng pag-iwas at pagtatago. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Caso. The Mr. last Chair. to deliver his manifestation is Congressman Keith Flores with the indulgence of Congressman Abante. You are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I only want to confirm that I personally know Attorney Delgra and I called him up during the break, Mr. Chair. He confirmed that he is acting for and in behalf of the President when he wrote that letter, Mr. Chair. He even sent a text message to confirm that. But I also understand that our rules require his physical presence. So I submit to the ruling of our chairpersons. Question lang, Mr. Chair. Okay, thank Mr. you, Chair. Congressman Keith Flores. Now, Congressman Abante, before Congressman Manuel. You're recognized, Congressman Abante. Since Congresswoman Arlene and Franz Castro mentioned the victims, no? Yung mga kamag-anak po ng victims, can we recognize them? Can we ask all of them to stand up, please, to recognize ang mga kamag-anak po ng mga biktima? Pwede po bang tumayo ang mga kamag-anak po ng biktima? Maraming salamat po. Pwede na po kayong maupo. Maraming salamat. Congressman Manuel and then Congressman Acop. Congressman Thank you. Manuel. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong lang dahil batay na rin po sa official communication na pinadala mula sa panig ng dating Pangulo. Nabanggit po doon yung, and I quote, willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, end of quote. So, Mr. Chair, sa ganito mga pagkakataon na sa panig po nila nag-express ng ganong availability, how will the committee deal with that? Dahil, Mr. Chair, while meron tayong mga tinitake note na mga considerations, ayaw din naman natin na maprolong iyan, tapos baka tumagal din na hindi pala magiging maayos yung kalusugan ng dating Pangulo at madadali po ang mga proceedings ng komite na expected na humarap siya. So, sa bahagi ng Quadcom, Mr. Chair, do we have some target dates kung kailan talaga posibleng matuloy na ang investigasyon na makaupo ang dating Pangulo? Yun lang, Mr. Chair. Well, in response to your question, Congressman Manuel, it will depend by and large on the topic that we will set on the next scheduled committee hearing.
So in case where EJK will be the scheduled topic, then we will have to extend invitation again to the former president. So thank you. Congressman Akop? Mr. Chair, pursuant to our rules on inquiry under Section 15, may I respectfully move that we extend our inquiry insofar as the issues raised in the Quadcom committee is concerned, because Section 15 requires that we terminate our hearings within a period of 60 days. So may I move, Mr. Chair, that we extend the hearing? So move, Mr. Chair. There is a motion Second, to Mr. extend the Quadcom hearing. Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please take note that the committee, the Quadcom, has unanimously approved the extension of the conduct of this committee hearing. Thank you. Now we proceed with the next part of the agenda. May we ask former Senator Laila De Lima for your opening statement. Mr. Chair, bago po yun, naalaman ko po na meron pang mga nasa baba ng mga EJK victims, ng mga pamilya, na kung meron tayong lugar dito, wala